Annyeonghaseyo Yerbun, shoutout sa inyo mga chinggo. Sa ngayon mga chinggo ay masamang balita dahil release na naman tayo ngayon. Kasi nga yung nalipatan kong company ay sa hindi inaasahang pangyayari ay humina po talaga siya at saka parang posibilidad na hindi na tayo ma-extend. Kasi sinabihan ako ng kasamahan ko doon na huwag kang pakampante kasi nga yung company humina tapos hindi maganda yung feedback sa'yo ng panjang. So ang nangyari, sinabi niya baka hindi ka na i-extend kasi nga humina, medyo wala nang masyadong gawa, minsan wala nang pasok dun sa ibang department, pero may department din naman na malakas. Hanggang ngayon ano pa rin sila, may OT, kaso nga sobra na sa tao kasi marami na din, kasi marami silang nakuhang Pinoy. Kaya na pag-isipan ko mga chinggo na magpaalam na lang para kahit papano may matitira pa akong konting visa na hanggat maaari pwede pang ma-extend, kasi mag-extend na kasi mag-expire na kasi ang visa ko ngayong August, tapos anong buwan na, konti na lang. Kaya okay naman nung nagpaalam ako, wala namang problema. Pumayag din naman yung panjang pati yung manager na okay, kasi nga siguro naisip din nila wala din gawa, sobra na sa tao. So pinayagan ako umalis. So ngayon release na naman ako at saka siguro babakasyon na muna ako bago babalik dito para maghanap ng trabaho. Sa ngayon pala mga chinggo, may kaibigan ako dito na release din, tapos kakausapin natin siya kung ano masasabi niya. Ayan bro. Kumusta, kabayan? Kabayan, ano ang pangalan mo bro? Ako si Chingo Marlon. Chingo Marlon pala, from Ako ay taga Valenzuela City. Valenzuela City, Metro Manila. At galing sa Ansan. Dito pre kasi pangit dyan, view. Yan ganun kasi para may araw, para kita yung kagwapuhan ba. Kasi di masyado baka kasi may mga single dyan at saka naghahanap din. At saka ayan si Bro Marlon, kasama ko ngayon dito sa shelter dito sa Incheon, Prince of All Nation. Kasi mabuti naman yung dito, yung pastor na mabait na tinanggap kami na dito na muna pansamantalang manirahan habang walang trabaho. Ito nga wala pa rin Yan, tingnan mo yung EPS. Naghihintay kami ng EPS account. Kung may papasok na wala pa rin, zero. Zero. Yan. So ngayon tatanungin kita bro kung anong mga dahilan mo, ba't ka nagpa-release, ganoon. Anong mga pinagdaanan mo? Unang-una, financially, hindi namin makuha yung right na sahod dun sa sadyang namin. Medyo may yung parang kadugas madugas yan. May discrepancy sa sahod. Madugas parang hindi binibigay yung maliit na nga sinasahod namin, dudugasin pa kami. It means na yung dudugasin ka ng, imbis na makuha mo yung benefits na yoncha, pinapalit pinangpapalit para mapunuan yung trabaho namin. Ito, yung last na yung last na sahod ko, dinaya pa ako. Dinaya. Sobra daw yung tweji kumpo, hinaltas sa akin. Tapos yung pangako niya na hindi ko pagpasok at undertime, babayaran daw na yoncha. In the end, hindi binayaran. Magkano lang ang sinahod ko. Napakaliit. Yung mo pre, yung ilang araw yung pinasok mo, yung huling buwan? 1 month. From February 1 to February 28, isa lang ang absent ko doon. Tapos yung nakuha mong sahod, magkano lang? 200,000 won. Parang 2 araw lang Yun lang ang binigay sa akin. Pero yung nandoon ka pa sa company mo pre, ano pa yung mga yun lang sa mga sahod, mga yung kisoksa namin, parang bahay ng witch. Daming ipis. Tapos yung itsura niya, puro baging. Dugyot siya, dugyot. Siyempre, ilang taon ka doon pre? Ilang taon ka din? 2 years and 4 months. 2 years and 4 months din. So, hindi na lugi yung sadyang na kumuha sa'yo kasi nga 2 years and 4 months. So, nagserbisyo ko din naman ng medyo mahaba din. Kaya sa akin, 2 years din ako sa dati kong company. Tapos nung lipat ako, 3 months lang. Wala nga bonus na binibigay yun. 400 pesos in 1 year binibigay sa amin. Kasi din, nung company napasukan kong bago, humina. Kaya parang nagbabadya na hindi na mag-i-extend, kaya inunahan ko na kasi may release pa naman akong natitira.
hanap na lang ako ng company na mag-extend. Kasi baka hindi ako ma-extend dun, bigla na lang akong pauwiin. Sayang din naman yung visa. At yun, nakasama ko si paring Marlon dito na naghahanap din ng trabaho. Tapos ngayon pre, anong gusto mo sanang makita ng trabaho na Hindi man ako mapili kahit hindi ako ano. mapili. Pero hanggat maaari sana, may overtime para makabawi. kasi basic lang talaga doon, no? Oo. Basic lang. Kasi talaga. galing na ako sa mababang kita eh. Sana na masubukan ko yung malaki-laki ang kita. 2 taon, basic lang. Siyempre, maubos din ang visa mo. Kahit pa paano, maghanap din ng Bago man lang matapos mo yung bago isang man- kontrata, nakasubok ka ng ng iba. malaki income. Kasi naranasan din naman 2 years na hindi ka nagpa-release, na nagtrabaho ka doon kahit basic, tapos minsan nanggugulang pa sa sa sahod, no. Kaya okay na din 'yun, at least maranasan din mo din na yung release na maghanap ng trabaho gaano kahirap. Saka sabi nga nila, pag hindi ka nagpa-release, hindi ka kompleto na EPS, hindi kompleto yung pagiging EPS mo kung hindi ka release. So, Saka, wag nyong i-judge yung mga nagre-release Yo. kasi may iba-ibang May pinagdaraanan. iba-ibang rason, ibang Iba rason. rason at pinagdaraanan yan. Saka aside pa sa sa trabaho mo, mayroon ka bang mga pinagdadaanan ngayon kaya na rin na nagpa-release ka? Mayroon ka bang ma-share na mapulutan ng aral ng ating mga subscriber? Actually, yung personal issue kayo ko ilabas. Oo. Pero baka gusto may mo mga pinagdaraanan tayo na Oo. maling desisyon sa buhay, Oo. ganyan. Kayanin lang natin. Oo. Laban lang. So, yan. Laban lang. Wag na nating i-share kasi baka mabuko pa siya. Kasi complicated. Laban lang. Yun. Gusto ko sanang tanungin siya kung para yung iba may kahit papaano may matutunan sa Depression kanya. kasi yung talagang kalaban dito. Depression. Depression. Saka yung sa mga talagang magtipid, saka limit sa gastos kasi hindi natin alam, di ba? Bigla tayo nag-release, no? Tapos wala kang ipon, kaya dapat ganun lang. Sana makahanap namin ng bagong company ni paring Marlon. Pero ako magbabakasyon pa ng 1 buwan. Si paring Marlon dito na muna. Saang labor ka nagpunta, pre? Dito lang, umikot lang ako sa Incheon, sa Butchon, sa Sihong. Siguro mga 6 na namin napunta Labor. ako. Ano yung mga experience mo nung nagpunta ka sa labor? Ano yung gusto mong i-share na experience yung para sa mga nagbabalak na magpa-release tapos wala silang idea kung Pag nagpa-release ka, mahirap. Akala nyo lang madali. Napakahirap. napakahirap, no? Unang-una, Doble stress. language barrier. Pangalawa, pag di mo kabisado yung lugar, hanapin mo yan. Pangatlo, Yung address. financial. Financial. Yung titirahan mo, mga kung anong kailangan mong gamitin sa pamumuhay mo habang release. Yan, isipin mo yan. Kung may pamilya ka pa, papadala ka pa, paano yun? Pag halimbawa, natambay ka ng 1 buwan, di wala na. Lahat na, Pero Saka- may utang ka pa, tulad yun. ko, may utang ako. Mga ganun, mahirap. Yun. Ang doon, yung usually may experience mo sa labor. 'Di ba pag may mga labor kang napuntahan pre na walang Pinay, walang translator. O yun yung mahirap kasi ang makakausap mo doon pure Korean, hindi rin nag-i-English. Paano mo Paano mo kausapin? Konti lang nalaman natin sa Hangul. So kung sa company, hindi naman tayo masyadong nag-Hangul kasi trabaho lang naman lahat. Pero pag nag-release ka sa pa lang labor office, Korean, Hangul na. Nahirapan ka na. How much more sa may tatawag sa yung company, Hangul din. Interview. Sa phone. Sa phone. May tatawag sa yung company. Iba pa yung interview na sa mismong company na mag-apply ka. Minsan kasi pag nabigay sa'yo ng labor, tatawagan ka. Yun ang pinakamahirap kasi hindi naman tayo talaga bihasa sa Hangul. Hindi mo talaga minsan maintindihan 'to, no? Kaya yun yung pinaka-challenges sa bilang isang release. Kaya dapat kung magpa-release kayo, mag-aralin kayo ng kaunting Hangul kasi mahirap. Lalo na kung wala kang kaibigan na marunong mag-Hangul, tas punta ka ng labor, tapos bigyan ka ng company. Interview, wala. Bibihira yung nag-i-English, bibihira. Usually Hangul yung ginagamit, Korean. Kaya sobrang hirap. Kaya sa mga gusto mo pa-release, isip-isip muna kayo. Hanggat kaya nyo, wag muna. Kasi hindi rin ganun kadali kasi yung sa financial. Yun nga, tsaka yung stress. Akala nyo pag nagpa-release kayo, anong tawag doon? Nakawala na kayo. Doble yung stress. Sa mga aspirant, huwag niyong sisihin yung mga nagre-release.
yung nagre-release, isa yan sa ano namin, sugal namin. Oh, sugal. Para makahanap ng magandang opportunity. Desisyon mo 'yon kung ano yung kahinatnan, wala, yun ang talaga. Kasi minsan may iba nagpa-release, di nakahanap ng maganda, bumalik din sa dating company, buti tinatanggap pa sila ng amo nila. Hindi naman kinasasama ng sadyang o ng company yung pag-alis mo. Kasi part naman yun ng mayroon, kung ayaw ka talaga pakawalan, wala ka ng choice. Wala ka ng choice, tapusin mo na lang yung Oo. yung kontrata mo. Pero kung may way ka naman na magpa-release, so i-try mo ring swerte mo sa magpa-release. Pero sa Pero, mga advice ko, Hindi kasalanan ng nagpaparelease yung hindi pagkuha ng mga factory dito sa Korea, sa Pilipino. oh, Kasi believe pa rin ng mga Korean sa mga Pilipino sa pagtatrabaho at hindi yung pagpaparelease ang dapat isisi. kasi inisip kasi nila Oo. maraming nagpa-release kaya hindi kumukuha yung mga sadyang. Usually hindi lang naman Pinoy ang nagpapa-release. Oo. Actually kung nagpunta ka sa labor, Mas marami yung ibang mas lahi marami yung ibang lahi. sa Pinoy. Vietnam, yung mga ibang yung mga Pakistan ba yun? Sri Lankan, di ba? Oo. Dami. Mas marami sila. Actually, kung nagpunta ka ng labor, makita mo Pinoy doon, 2 lang kayo, 3, pero yung ibang lahi, ang dami. Kaya hindi mo masasabing dahil sa release yan, kaya hindi kumuha yung sadyang. May mga sadyang na nagre-release, ayaw din nilang kumuha ng ibang lahi, Pinoy pa din ang gusto nilang kunin, na galing sa Pinas at saka galing sa release. Kaya hindi mo masasabi kasi ang mga sadyang, may mga company na isang lahi lang ang gusto nilang kunin. Halimbawa, Pinoy lang lahat. Yung Vietnam lang lahat. Yung mga company na gano'n, na kung ano yung dominanting nationality sa yun, kanila, yun lang talaga. kunin nila. Kaya hindi mo masasabi kasi ang dami nagpapa-release, hindi lang Pinoy. Kasi yung mga nagsasabi siguro ng ganun, yung mga ibang EPS na hindi man naranasang magpa-release. Yung isang contract lang sila sa isang company. Pero actually kung maranasan mo personally, ang dami din kasi mo yan rights mo yan binigay yan ng ng sa'yo sa contract na pwede ka mag-release ng 3 beses. Pero advice lang, dapat financially stable bago magpa-release at saka maghanap ng shelter. Kasi ang hirap pag walang shelter. Tapos yung financial mo, yung biyahe mo, pagkain. 'Di ba? Ano pa nga yun? Yun na, financial, saka shelter, saka hanggul. Oo. Hanggul. Yan damo yung mga mo, tulad ng sa cellphone mo, dapat lagi kang may data. Kasi nga Gamit mo yan. papasok siya sa sa account mo. EPS account. Hanapin mo yung lugar, kailangan mo ng data, gagamit ka ng Nevermap or Kakao Kakao Map. Map. Di Tapos, pwedeng wala kang data. Tapos Kasi mapupunta ka sa bundok na walang free wifi, mahirapang nasubukan ko yan. tapos yung yung may tatawag sa iyo, 'di ba? Secretary, usually tatawag yung secretary or sadyang na dapat handa ka sa interview kasi Sa mga gusto magpa-release, isipin nyo rin minsan yung age nyo. Mahirap. Tingin ko lang kasi sa naranasan natin Oo, mas inayawan madali tanggapin ng mga bata kaysa may edad, matatanda. may edad na. sa may edad na. May mga company na Qualification may nila. qualification sa edad na ayaw nilang tumanggap ng mga 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 30 ba yun? Late 30s, Late yung mga 30s. 38, 39, 40 parang ayaw na nila. Gusto nila doon sa mga early 30s, like mga 32, ganun, or mga late 20s, 29, ganun, 28. Yun. Hindi naman sila masisisi kasi yun na yung patakaran nila Kaya yun, sa mga may edad na, saka sa mga kunti na lang yung visa, mahirapan din kasi may mga company na hindi tumatanggap ng kunti na lang yung visa. Parang ayaw nila mag-extend. Kahit may extension ka pa, hindi. Ang sa kanila, kahit may 1 year visa ka, sana na natitira, kukunin ka. Pero pag yung mga kunti-kunti na lang, mahirapan ka. Makakita pa rin naman company, kaso hindi ka makakapili kasi nga, yung company, namimili din yan. Hindi naman pwedeng tanggap lang sila ng tanggap. Meron din silang qualification, no? So, yun. Anong huling mensahe mo, pre, sa mga EPS sa Pinas? Sa mga EPS sa Pinas, yung mga nandun EPS pa. sa Pinas, Aral na mabuti. Aral lang mabuti, tiwala sa Panginoon. Magdasal. Ako naman kasi, nakapunta ako rito, hindi lang sa pag-aaral. Binigay sa akin doon ni Lord. Yung swerte din, saka Kasi hindi naman ako nag-skill test, nakapasa lang ako sa exam. hingin din natin sa Panginoon, tas magdasal din. Huwag kalimutan na may Diyos. Hindi pwedeng lang Isipin natin yung goal natin, ba't tayo pupunta rito. Kasi pag nandirito ka na,
pwedeng mawala yung direction mo eh. Oh, maligaw Kasi yung laki ng landas. hawak mong Oh, pera. maligaw ng landas. Maligaw na So, landas. yun. Dapat meron kang goal. Goal. Dapat Oo. yung nandun dyan ka pa sa Pinas, Isipin mo na. pagpunta mo dito, wag mong I-manifest mo na Oo. kung anong gagawin mong pera Mm. pag nandito ka na. wag mong pakawalan kasi Oo. ang iba nagpunta Tumaspiral. dito tapos nakahawak ng pera, parang kampante na ba na gumastos ng gumastos or hindi nila alam na minsan bigla na lang magsasara yung company, minsan mawawala yung OT o ganun, minsan nagkakasakit o wala kang ipon. Yun ang pinakamahirap. Yun yung pinaka dapat stay focus sa mga goals natin sa Pinas. Kasi kahit release kami, may kahit papaano, may Cookmin at TGCom na tayong makukuha na 2 taon, tapos kunting ipon, kunting pundar, ganun. Di naman ganun kalaki, pero at least meron din. Sa mga So, EPS din na nandito tulad kong release, stay positive lang. positive lang. Positive Kasi ako may edad na, nasa 39, magti-39 ako, tapos siya Oh, nakakita rin kami, tayo. tayo. At susunod na ibablog niya, yung hired na kami. Oh, yun, next time. Oh, sige, sa ngayon mga Chinggo, yun lang siguro muna, at saka update na lang namin kayo pag nakahanap na kami ng trabaho ni Marlon. So, yun talaga sa hindi inaasahang pangyayari yung Akala ko kasi doon ako mag-i-extend eh. O sincere pa, ganun. Kaso hindi rin natin inaasahan na humina. Maganda sana doon, sumasahod ng 3 million or kasi yung OT doon 3 hours eh. Tsaka libre pa yung pagkain at saka yun. Kaso hindi talaga natin yung kapalaran na ganun yung nangyari. Humina, tapos medyo hindi ganun yung kaganda yung feedback na sinabi ng kaibigan kasama ko doon na panjang namin, na hindi ganun kaganda yung feedback, parang hindi ako nagustuhan. So walang problema, kung ayaw nila di alis na lang tayo. Kasi sinabihan ako ng kaibigan ko na huwag kang pakapante kasi baka hindi ka i-extend. So at least nalaman ko ng maaga, kaya nakapaghanda ako na magpa-release na lang para makahanap ng company na mag-i-extend sa akin. So sa yun lang muna. Salamat sa panonood. Huwag kalimutan mag-subscribe at saka yun.